As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa Sifanayas, Kabanatang 3, Talatang 5, ang Panginoon sa gitna niya ay matuwid. Siya hindi gumagawa ng mali. Tuwing umaga'y kanyang ipinapakita ang kanyang katarungan. Siya'y hindi nagkukulang bawat madaling araw. Kaibigan, muli nating damhin ang pag-ibig at pagpapala ng ating Panginoon, ang kanyang kabutihan sa araw na ito. Ikaw ay nakikinig sa Adventist World Radio, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pagsubaybay at nawa kayo po ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos sa inyong patuloy na pakikinig. Saan man po kayo naroroon sa inyong mga tahanan o kung kayo po ay nag-drive at nasa lansangan sa ganitong oras ng umaga, kayo po ay aming pinasasalamatan at binabati ng isang puno ng pagpapalang umaga. Ganon din po sa ating mga kaibigang nasa Facebook page at YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon saan mang dako kayo ng sanlibutan naroroon sa umagang ito. At dito po sa ating palatuntunang Rise and Reflect ay ating pinasisimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Ngayon po ay itutuloy natin ang ating pagbabasa mula sa aklat ni Job sa Kabanatang 2, Talatang 1 hanggang 13 po tayo at mula po sa ang Bible Pinoy Version. Inyo pong pakinggan ang sinasabi ng Biblia. Dumating ang araw na humarap ulit kay Lord ang mga messengers niya na nasa langit. Kasama din si Satan sa mga humarap kay Lord. Tinanong ni Lord si Satan, "Saan ka nang galing?" Sumagot si Satan kay Lord, "Nagroronda sa mundo at pagala-gala." At sinabi ni Lord kay Satan, "Anong tingin mo sa servant kong si Job? Wala siyang katulad sa mundo. Mabuti, honest, nagwo-worship sa Diyos at umiiwas siya sa masama. Matuwid pa rin siya hanggang ngayon, kahit na na-convince mo akong wasakin siya nang wala namang dahilan." Sumagot si Satan kay Lord, "Ibibigay ng tao ang lahat basta lang mabuhay siya.
Saktan mo siya at bigyan ng sakit at harapan kanyang isusumpa. Sabi ni Lord kay Satan, o sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lang siyang papatayin. Umalis si Satan sa harap ni Lord at binigyan niya ng nakakadiring sakit sa balat si Job, mula ulo hanggang paa. Kumuha ng piraso ng basag na palayok si Job para ipangkamot sa sarili. Nakaupo siya sa mga abo sa may tapunan ng basura. Tapos sinabi sa kanya ng asawa niya, o ano, nagpapakabuti ka pa rin? Isumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na. Pero sinabi ni Job sa kanya, hindi mo na iintindihan ang sinasabi mo. Magagandang bagay lang ba ang tatanggapin natin galing sa Diyos? Hindi ba dapat pati ang paghihirap? Sa lahat ng ito, hindi nagsalita ng masama si Job. Nabalitaan ng tatlong kaibigan ni Job lahat ng masamang nangyari sa kanya. Nagkasundong dumalaw sina Eliphaz na taga Teman, Bildad na taga Shua, at Zophar na taga Naama para damayan at i-comfort si Job. Nung nakita nila si Job mula sa malayo, di nila siya nakilala. Nang namukhaan nila siya, umiyak sila ng malakas. Pinunit ang damit at nagsaboy ng abo sa ibabaw ng ulo nila. Umupo sila sa lupa sa tabi ni Job ng 7 days at 7 nights. Hindi sila umimik dahil nakita nila yung napakatinding paghihirap niya. Pagtitiwala o nagtitiwala sa kabila ng kahirapan. Sa talatang 10 ng Kabanatang 2, sa ibang salin ganito ang sabi ng Biblia. Sumagot si Job, nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Job, ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. Isang miyembro ng simbahan ang nagkasakit dahil sa hindi kilalang bakterya na mabilis na sumira sa kanyang pancreas. Binigyan siya ng ilang araw bago mawala ng silbi ang kanyang pancreas at hindi maiiwasan ang kamatayan. As a church, nanalangin silang magkakasama at nagtiwala sa Diyos para sa kanyang pagaling. Kinabukasan ay natuklasan kung anong uri ng bakterya ang tumama sa kanya at sinimulan ang gamutan. Ang mga pag-atake ni Satanas sa pamilya at mga ari-arian ni Job ay hindi nagbunga ng kanyang inaasahan. Bagamat nagdalamhati si Job dahil sa pagkawala, nagpatuloy siya sa pagsamba sa Panginoon. Sa sumunod na pagtatagpo ni Satanas at ng Diyos, tinanong muli siya ng Diyos kung napansin niya ang kanyang lingkod na si Job. Idinagdag pa ng Diyos sa talatang 3 ang ganito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya, malinis ang pamumuhay, may takot sa akin at umiiwas sa kasamaan. Tapat pa rin siya sa akin kahit na pinilit mo akong payagan ka na sirain siya ng walang dahilan. Kaibigan, ito ay isang paalaala sa atin na si Satanas ang tagapag-akusa, tagapagpahirap sa mga mananampalataya. Sang-ayon sa Apokalipsis Kabanatang 12, talatang 10, ang kanyang pahayag na balat sa balat ay isang hamon na saktan ang tao o lingkod ng Diyos. Sang-ayon sa talatang 4. Si Satanas ay kumbinsido na susumpain ni Job ang Diyos kung ang laman at mga buto ni Job ay aatakihin. Sa talatang 4 ay ganito ang sinabi ni Satanas, matatanggap ng tao na mawala ang lahat sa kanya, basta't buhay lang siya. Talatang 5, pero kapag siya na ang sinaktan mo, tiyak na isusumpa ka niya. Kaibigan, hindi pinahintulutan ng Diyos na kunin ni Satanas ang buhay ni Job. Ngunit binigyan niya ng pahintulot si Satanas na atakehin ang kanyang katawan. At ginawa nga ni Satanas. Si Job ay pinatubuan niya ng mga sugat mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa talampakan ng kanyang mga paa. Sang-ayon sa talatang 7. At sa maikling panahon ay nawala kay Job ang kanyang kayamanan, mga anak at ang sariling kalusugan. Ngunit kapansin-pansin ang tugon ni Job.
Instead of cursing God to his face, he trusted God in adversity. Sinabi pa niya sa kanyang asawa, tatanggapin ba natin ang mabuti mula sa Diyos at hindi ang problema? Sa talatang ito, ipinaaalala sa atin ng Panginoon sa bahaging ito ng Biblia, sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job sa kanyang sinabi. Verse 10. Kaibigan, sinabi ni Jesus, ang mga bagay na lumalabas sa bibig ng isang tao ay nagmumula sa puso, at ang mga ito ay nagpaparumi sa kanila, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, patutuo ng kasinungalingan, paninirang puri, sangayon sa Mateo, kabanatang 15, talatang 18 at 19. Let God work on our hearts before adversity comes. Isuko natin ang ating mga puso sa Diyos bago dumating ang mga pagdurusa at kahirapan, upang kahit sa kabila ng matitinding pagsubok, kaibigan, papuri at pagsamba ang mamumutawi sa ating mga labi. Ngayon ay malinaw sa atin, hindi ang Diyos, kundi ang kaaway, si Satanas, ang laging nagtatangka na tayo ay parusahan, bigyan ng mga kasakunaan, paghihirap, pagdadalamhati, pagkawala ng mga mahal sa buhay. Kaibigan, kung dumaraan ka sa mahirap na sitwasyon, nagagawa mo pa rin bang magtiwala sa ating Panginoong Diyos? Paano mo mababantayan ang iyong puso bago pa man maranasan ang kahirapan? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa ating comment section. Sa oras na ito, tayo po ay dadako sa ating paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, at inaanyayahan po kita na sumama sa atin pong pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, mapagmahal na Ama, nagpapasalamat kami sa iyo ngayon na kasama ka namin sa oras ng kahirapan, at sa iyong lakas at kapangyarihan ay mapangangalagaan namin ang aming puso at isipan bago pa man dumating ang mga kasakunaan at ang mga panahon na hindi madali ang sambahin ka. Panginoon, ikaw ang aming Diyos, maliban sa iyo ay walang mabuting bagay, sangayon kay David sa mga awit kabanatang 16 talatang 2. Makapangyarihan naming Diyos, humahanga kami sa hindi natitinag na pananampalataya ng inyong lingkod na si Job. Sa harap ng lahat ng kanyang mga sakit at pagdurusa, bigyan niyo rin po kami ng lakas ng pananampalataya na masabi tulad ni Job, kung pahihintulutan mo kaming dumaan sa ganoong kahirapan, purihin nawa ang pangalan ng Panginoon. Amang banal, sa pagkakataong ito akin pong itinataas sa inyong harapan ang mga panalangin at kahilingan ng aming mga kaibigan. Mayroon pong nangangailangan ng kagalingan sa kanila pong karamdaman. Ipinapakiusap ko, Panginoon, na ang hipo ng inyong mapagpagaling na kamay ang kanila pong maranasan. Mayroon pong pangangailangan sa paghahanap buhay. Tulungan sila, Panginoon, na makasumpong ng lugar kung saan matutugunan ang kanila pong pangangailangan. Idinadalangin ko rin po ang mga anak ng aming mga kaibigang tagapakinig na nagsisipag-aral, pagkalooban po ng karunungan at mabuting pagpapasya upang ang kanila pong mga gagawin, sasabihin ay makapagbibigay luwalhati lamang sa inyo pong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.
Maraming salamat muli kaibigan sa inyo pong pagsubaybay dito po sa ating himpilan AWR 89.1 FM sa programang Rise and Reflect. Akin pong iniaalok sa inyo ang isang napakagandang booklet na may pamagat Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Ito po ay mapapasa inyo kung inyo pong ite-text ang inyo pong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page and YouTube channel, kung nais nyo pong matanggap ang booklet na ito, Pag-asa para sa mga panahong maligalig, mapapasa inyo po ito kung inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address at contact numbers. Ipapadala po namin ang mga babasahing ito para po sa inyong patuloy na pag-aaral. Ako ang iyong kaibigan, Nereo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Patuloy po kayo makinig sapagkat ihahandog pa namin ang mga makalangit na awitin at ang susunod ay may nagmamahal sa iyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you, I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom, I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.